Good morning mga kasipag, another day, another mini vlog. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa bahay pag naka-duty na si partner at ako na lang ang naiiwan dito sa store. Alas 5 pa po ng umaga ay nag-o-open na po kami ng store. Gising na po kami ni partner para mag-open ng store. Tapos magluluto po ako para sa kanya para maka-duty na rin po siya. At ito na po yung ginagawa ko pagkatapos pag naka-duty na siya. Sa umaga pag nandito na ako sa store, muna ko talaga nililinis itong chiller namin kasi nagmo-moist po talaga yung chiller natin. Sa mga tindera dyan, nakaka-relate sa akin na Frigidinso din po yung gamit ng ganitong chiller. Napapansin natin talaga nagmo-moist po talaga yung chiller natin. Siyempre, habang naglilinis, kung may customer, unahin po talaga natin yung customer natin kasi customer is always first. Kasi yan naman po talaga yung goal natin sa sari-sari store natin. Magkaroon tayo po ng mga customer. Kaya dapat po kung bumili sila, stop muna natin yung ginagawa natin at unahin po natin yung bibilhin nila. Ma-share ko lang mga kasari, alam niyo ba yung experience ko bago po ako nakapagpatayo ng store? Sa akin po mga kasari, dream come true ko pa talaga ito kasi mula po nung bata ako, gustong gusto ko na po talaga yung nagtitinda-tinda po ako ng mini store doon sa labas ng bahay po namin mismo. Kaya bata pa po ako, mahilig na po talaga akong magnegosyo kahit nga po doon sa nag-aaral pa po ako dun sa school. Yung pinangbabaon ko po sa araw-araw, galing din po yun sa mga tinitinda-tinda ko po ng mga candies dun sa mga classmates ko, sa mga teachers ko po sa school. Sabi ko, pagdating ng panahon na magkakaroon na rin po ako ng trabaho, ay mag-iipon po talaga ako para makapagpatayo din po ako ng sarili ko po negosyo, kahit konting sari-sari store lang po, kahit maliit lang po na puhunan. Kaya sa mga kasipag ko dyan na gusto rin po magpatayo ng sari-sari store, sa susunod ko po ng mini vlog ay abangan nyo po. I-share ko po sa inyo kung magkano yung naging puhunan ko, kung paano ako nagsimula ng mini store ko, at mga tips po kung paano po natin mapapalago yung store natin kahit sa maliit lang po na kapital. Alam ko na marami po sa atin na gusto magkaroon ng negosyo at pagod na rin pong magtrabaho sa kumpanya. Ako po, marami na po akong trabaho na na-experience din po. Pero nung nag-decide po ako na magtayo na lang po ng sariling negosyo, inisip po talaga na pagsisipagan ko po talaga kasi wala na rin naman po akong ibang mapagkukunan bukod dito. Wala naman pong imposible pag nangangarap po tayo. Pag gustong-gusto po natin gawin yung isang bagay, talagang i-inspired po tayo. Araw-araw po nakakaroon tayo ng mga iba't ibang idea. Kaya po nito. Ito po, itong hinahawakan ko po. Nabili ko lang ito sa Shopee po. Parang sabitan din po ito ng mga chichirya, ganon. Mas nakakatipid siya ng space at mas maganda po tingnan yung mga chichirya natin pag nakasabit po dyan. Bago ko po sinimulan ang business na ito, nag-research po talaga ako. Marami po akong sinusundan ng mga vlogger po sa YouTube na nakikita ko na naging successful po talaga yung mga sari-sari store nila. Bali, bago ko po sinimulan ng negosyo nito, parang pinag-aralan ko po talaga yung mga proseso kung ano po yung mga dapat kong gawin. Yes, mga kasipag, hindi po talaga madali ang pagkakaroon ng sari-sari store. Kung hindi po tayo matyaga, kung hindi po mataas yung pasensya natin, kung hindi po natin pagsisipagan, wala po talaga mararating ang sari-sari store natin. Bukod po sa mga paninda kong sari-sari store, mini groceries, nagtitinda din po ako ng mga ready to wear na mga item, mga damit, mga lip tints, kasi dito po sa amin malami po talaga mga kabataan na mahihilig po talaga sa lip tints, sa mga damit, mga crop tops, ganun po. Kaya susunod po natin mga video, mga kasipag, i-share ko po sa inyo kung magkano po ba ang naging puhunan ko, paano ako nagsimula, at mga tips po para sa sari-sari store. God bless po sa ating lahat!